Pasensya ka na sa mga nadadaanan nating bahay dito sa baryo namin, Hugo, ha? Masyadong malungkot. Ito lang kasing nakaraang araw. Sunod-sunod yung pagkamatay ng mga residente dito. Madalas bang ganito rito, Catalina? Hanggang ngayon ba? Wala pa rin kayong ideya kung paano o kung saan nagsisimula yung sakit na kumakalat? Hindi eh. Kaya nga natatakot na rin ako para sa sarili ko. Kasi pakaramdam ko, anumang oras, pwedeng ako na yung susunod na dapuan ng sakit. Hindi pa ako handang mawala sa mundong ito, Hugo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Catalina. Nandito naman ako para protektahan ka. Hindi kita pababayaan. At gagawin ko ang lahat para mapigilang mahawahan ka ng sakit. Salamat, Hugo, ha. Sana hindi ka mawala sa akin. Natatakot na akong maging mag-isa. At napapagod na rin akong isipin. Baka malas lang talaga ako. Kaya yung mga taong mahahalaga sa buhay ko ay laging binabawi ng Diyos. Shh! Huwag ka nang malungkot, Catalina. Tana, di rin naman ako titigil hanggat hindi ko natutumbok kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan mo na rin bang makapunta sa isang barangay na halos lahat ng nakatira doon ay sunod-sunod na namamatay? At ang mas nakakatakot pa, iisa lang ang dahilan ng pagkamatay nila. At yun ay ang tinatawag nilang hadhad. Isang sakit na kung saan mag-uumpisa sa pangangati lang hanggang sa maramdaman mong parang may gumagapang na sa ilalim ng balat mo. Kakamutin mo, mawawala sandali, tapos babalik ulit. At mas malala na sa panahong yon. Mapapansin mo na lang na parang laging basa ang balat mo. May mga sugat na ayaw magsara. Parang may unti-unting kumakain sa laman mo kahit buhay ka pa. Tapos isang araw, hindi ka na makabangon dahil dumikit na yung likuran mo sa higaan mo dahil kumapit na doon ang mga nalusaw na laman mo. Nakakakilabot, di ba? Parang hindi mo gugustuhin malapitan ng taong may ganung sintomas sa katawan. Pero ano kaya sa tingin nyo ang pinagmulan nito? Dahil kaya si isang failed human tester? O dahil gawa lang ng paiba-iba ng panahon? Ikaw, anong hula mo? I-comment mo nga yan sa comment section at babasahin ko. Sigurado akong karamihan sa inyo, kinakabahan na nitong mga nakaraang araw dahil sa mga nababalitang kumakalat na sakit na nakakahawa. Gaya rin sa kwentong to, nagsimula rin yun sa isang sintomas. Pero paano kayo nila napuksa? Kung ako sa'yo, para malaman mo kung ano nga bang ginawa ng mga taga-baryo para matigil ng pagkalat nito, ay tatapusin kong pakinggan ang kwentong ito. Magandang araw sa inyo, Miss Amy, pati na rin sa lahat ng mga bumubuo ng Miss Amy Love Stories Channel. Napakatagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba sa inyo ang kwentong ito. Naisip kong maraming taon na rin naman ang lumipas mula nung mangyaring dinapuan ang isang baryo ng malalang sakit, kung saan halos lahat ng nakatira doon ay naapektuhan. At hindi lang basta sila nahawa sa sakit na yon, kundi ikinamatay din talaga yon ng karamihan. Noong mga panahon kasi na yon, wala pa masyadong mga hospital at ang meron lang mga albularyo. Mga gumagamit ng black magic para tablahin ang kung anumang sakit sa katawan na nararanasan o nararamdaman ng isang tao. At ang albularyo na naging parte o siyang nakahanap ng paraan para mapuksa ang sakit na yon ay walang iba kundi si Hugo, ang lalaking napangasawa ko. Magpapakilala nga rin pala ako, Miss Amy. Pwede mo akong tawaging si Catalina. Isa ako sa mga residente ng baryong yon at araw-araw ipinagdarasal ko na sana matapos ng kalbaryo naming mga nakatira doon. Kaya malaki ang pasasalamat ko nang dumating sa buhay namin si Hugo. Pero paano nga ba siya napadpad doon sa baryo namin? Kung lahat ng mga nakakaalam ng kwentong tunoon ay iniiwasan ng baryo namin sa takot na mahawa rin sila't mamatay?
Tunghayan niyo sana hanggang dulo ang kwento namin. Maraming salamat. Oo nga pala, isasalaysay ko tong kwento na parang si Hugo pa rin para mas maintindihan niyo rin. Wala ka talagang kwenta, Hugo. Araw-araw mo nalang pinapasakit ang ulo ko. Bakit wala na naman ako nadatnan na pagkain dito sa lamesa, ha? Yun na nga lang ang silbi mo sa pamamahay na to eh. Ang asikasuhin ako pati na rin ang anak natin. Pero ano ginawa mo? Nakauwi na ako't lahat galing sa sugalan. Wala man lang sasalubong na kanin at ulam sa akin. Mahal, wala kasi kung nadilihin siya ngayong araw eh. Sobrang hina ng pagdating ng mga pasyente para magpagamot. Pasensya ka na. Babawi naman ako. Leche ka pala! Ilang beses mo pa sasabihin sa akin yung babawi ka, ha? At saka, bakit ba ayaw mo maghanap ng matinong trabaho? Para naman hindi tayo nakaasa lang sa pagiging albularyo mo. Bakit ko nga ba nakalimutan, no? Paano ka nga pala magkakaroon ng matinong trabaho wala ka namang pinag-aralan? Ni hindi ka nga nakatapos ng elementarya? Talagang umasa pa ako? Mahal, wag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan, oh. Oo, hindi nga ako nakapagtapos. Wala nga akong marangyang buhay na maibibigay sa'yo. Pero ngayon lang naman to eh. Makakabangon din ako. Maibibigay ko rin lahat ng gusto mo. Tigilan mo ako sa ganyan mo, Hugo. Hindi ako naniniwala. Dahil kahit noon pa man, di ba? Ganito ka na. Hindi mo nga yata alam kung saan mo ako ibabahay kung hindi pa tayo pinatira dito ng ninong mo sa lupain niya. Kaya yung makabangon ka pa? Ang taas naman yata ng pangarap mo. Anong gusto mong gawin ko? Naghahanap naman ako ng paraan. Valentina, kahit pa paano naman eh. May nakakain tayo. Hindi naman siguro ang mahalaga basta't magkasama tayo. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo mabubuhay tayo ng pagsasama na yan? Halos mamatay na nga tayo sa gutom, yan pa rin yung iniisip mo? Paano ba naman kasi mahal? Hindi naman sa sinusumbatan kita. Kaso, lahat kasi ng kinikita ko, napupunta lang sa wala. Binibigay ko sa iyong lahat. Di ba? Okay ka naman. Kapag may pera tayo, maayos ka nakitungo sa akin. Pero pag wala, grabe yung pagbabago ng ugali mo, mahal. Hindi kita nakikilala. Parang hindi ikaw yung Valentina na minahal ko noon. Saan ba napupunta yung dapat pagkain sana natin? Sa pagsusugal mo lang. Ang kapal na pagmumukha mong pagsalitaan ako ng ganyan, Hugo! May karapatan ako kung saan ko dadalhin yung pera natin. Kung matino kang lalaki, ha? Hindi nga lang barya-barya dapat ang naisusugal ko. Baka kapag ganon, malaki ang mabawi ko. Pero ni hindi nga lumalampas ng 300 tapos, wow! Ang galing mo, ha? Gusto mo ba talaga ako maging asawa mo? Hugo, tandaan mo, maraming lalaking naghahabol sa akin. Ni hindi ko nga alam bakit ako nag-stick sa'yo eh. Wala ka na ngang pera, wala ka pang maayos na trabaho. Sino binubuhay mo dyan sa panggagamot mo? Sarili mo? Hayop na yan! Nay! Tama na po yan! Sinasaktan niyo na naman si tatay eh! Hoy Mateo, away matatanda to. Kaya huwag kang nakikisali dyan, ha? Nay naman kasi! Walang araw na hindi niyo pinagbubuhatan ng kamay si tatay. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Yung pera na tinutukoy niya na dapat ibibili natin ng pagkain, di ba ho? Nakuha niyo na kanina? Naipangsugal niyo na. Kaya wag naman kayong maghanap ng wala. Mateo, wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo. Kasalanan ko yun, anak. Dahil wala akong nailagay sa lamesa. Pasensya na, anak. Pati na rin sa'yo, mahal. Huwag kayo mag-alala. Maghahanap ako ng paraan para makahanap ng trabaho na malaki ang sahuran kada araw. Tay, huwag niyo nang ipagtanggol si nanay. Mali siya. Kaya dapat ipaintindi ninyo sa kanya yun. Yan! Ganyan nga, Hugo. Wala kang mapapala sa panggagamot na yan. Mas maayos na nga yung trabaho ng construction worker eh. At least doon, may tatawid mo pa kami sa gutom ng anak mo. Sige, mahal. Bukas, sisimulan ko na yung paghahanap. O siya, pupunta muna ako sa kumari ko. Doon ako makikikain. Kayong dalawa, bahala kayong maghanap ng kakainin nyo. Aalis na ako. Sa susunod, anak, huwag mo nang sasagutin ng gano'n ng nanay mo, ha? Hindi maganda yun.
Tay, para na ngang hindi si nanay yun eh. Magmula nung nalalong siya sa sugal, parang hindi na niya tayo kilala. Ayos na rin na malaman niyang hindi pwedeng pinagbibigyan lang siya palagi. Hayaan mo na. Kung hindi naman kasi siya nanatili sa akin, baka talagang mayaman na lalaking napangasawa ng nanay mo. Kaya tinatanggap ko rin yung galing niya sa akin. Kasi naiintindihan ko siya. Kasalanan ko. Kaya naging ganun ang pakikitungan niya sa akin. Ikaw ang bahala, Tay. Basta, sa'yo ako kampi. Alas po muna pala ako. Imimit ko lang yung girlfriend kong si Ligaya. Nagbibinata ka na talaga, anak. Basta ha, huwag kalilimutang gumamit ng proteksyon. Ayos na ang manigurado. Si tatay naman wala pa sa isip namin yun Sige na po, balik na lang ako mamaya. Sige, ingat ka, Mateo. Ganon ang takbo ng buhay ko, Miss Amy. Pagbubuntungan muna ako ng galit ng asawa kong si Valentina hanggang sa aalis siya ulit ng bahay. Ganon din si Mateo. Palagi niya akong pinagtatanggol sa nanay niya. Tapos aalis muna siya para kitain ng nobya niya si Ligaya. Aaminin ko, kapag ako na lang mag-isa sa bahay, nalulungkot ako, Miss Amy. Doon kasi mas pumapasok sa utak ko na baka nga ako talagang dahilan kung bakit minamalas ang pamilya namin. Kahit ako, inaako ko yun. Kaya wala ring araw na hindi ko ipinagdarasal sa Diyos na sana'y tulungan niya ako maging maayos ang pamilya namin. Hindi ko kayang mawala sa akin ang mag-ina ko dahil mahal na mahal ko sila. Sa huli, dahil wala namang kami makakain kahit tumulala pa ako sa kawalan, napili ko na lang na lumabas ng bahay namin. Gaya ng sinabi ni Valentina, dito kami nakatira sa lupang ibinigay sa amin ng ninong ko sa binyag. Walang iba kundi si Don Vicente, ang pinakamayaman na siyendero rito sa probinsya namin. Naisip ko na sa kanya na lang ako magpapatulong magkaroon ng trabaho. Malapit lang naman ang mansyon niya rito sa bahay namin. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob ng gate, nakita ko yung doktor ni Don Vicente. Siya yung gumagamot ngayon sa matanda. Yun nga lang, hindi ko pa kailanman nakita ng buo ang mukha niya. Hindi naman na mahalaga yon dahil syempre nandito naman siya para manggamot. Nagustuhan ko lang kung paano siya pumorma. Kasi para siyang si Jose Rizal. Kaya sabi ko sa sarili ko, darating ang araw na makakabili rin ako noon. Papasok pa lang siya sa mansyon kaya naisip ko na baka gagamutin pa lang niya si Don Vicente. Kaya hindi na muna ako tumuloy. Sa ibang araw na lang. Pero habang pabalik ako sa bahay namin, nakarinig ako ng babaeng umiiyak sa direksyon papunta sa lawa. Uy, sino ang babaeng yun? Miss? Miss? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. May nangyari ba, miss? Meron ba akong may tutulong sa'yo? Wala. Kaya kung pwede lang, lubayan mo ko. Mas gusto kong mag-isa rito. Sigurado ka ba? Sinabi na ngang, Ay, hala, anong nangyari dyan sa noo mo? ha? Saan? Wala naman. Ah, ito ba? Wala to. Nabato lang ng kaldero. Malayo to sa bituka. Hindi pwedeng pabayaan lang yan. At kung malayo man sa bituka gaya ng sinasabi mo, delikado naman yan dahil sa noo mo pa talaga. Halika rito. Maupo ka. Gagamutin kita. Nako, hindi na. Naistorbo pa yata kasi kita sa pagdadrama mo. Pasensya na ha. Nag-aalala lang kasi ako nung may narinig akong umiiyak. Hindi ko namang akalain na imbes na makatulong pa ako sa'yo, napatahanin ka. Ako pala ang tutulungan mo. Walang problema yon. Kasi naman mas lumala ang kalagayan mo. Cargo di konsensya ko pa. Ano ba kasing nangyari dyan? Wala. Nabunggo lang. Nabunggo.
Eh Oo. parang hindi naman mukhang nabunggo ito eh. Parang binato. Ikaw yatang may problema sa atin eh. Medyo. Ay. Nagka-problema kasi kami ng misis ko. Dahil sa pera. Ayun. Galit na galit. Dahil wala akong mailapag sa lamesa namin. Ganon? Pero hindi naman yata tamang binato ka niya ng ganito. Baka ma-infection to. Open wound pa naman. Tingin niya kasi sa akin walang kwenta. Inaamin ko naman yun. Wala kasi akong maayos na trabaho. At umaasa lang sa padedilihensya ko sa panggagamot. Kaso pati yun, mahina. Hindi ko naman siya masisisi. Ang laki siguro ng pagsisisi niyang ako ang naging asawa niya. Hindi naman sana nangingialam ako ha. Pero mahirap naman talaga makahanap ng trabaho ngayon. Kaya lang para sa akin, kahit na ganun, hindi naman dapat narason yun nasaktan ka. Sana iniwan ka na lang niya. Hindi yung kada iinit ang ulo niya dahil sa pera, ikaw ang pagbubuntunan niya. Bakit siya ba? May trabaho. Di ba wala rin? Kaya hindi tama na ikaw lang ang iniipit niya sa sitwasyon. Naawa na nga ako sa anak namin eh. Kasi pati siya, naapektuhan sa aming dalawa. Natatakot pa rin akong iwan nila akong dalawa. Dahil mahal na mahal ko sila. Napakaswerte pala sa'yo ng mag-ina mo dahil meron silang ikaw. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o makakaramdam ng insulto. Kasi hindi yun ang nakikita ng asawa ko sa akin eh. Pero salamat ha. Kasi pinagaan mo yung nararamdaman ko. Wala yun. At saka, huwag kang mawala ng pag-asa. Sinusubo ka lang ng Diyos kung hanggang saan mo kayang magsakripisyo para sa taong mahal mo. Sa nakikita ko naman, hindi ikaw yung klase ng tao na mapapasuko ka agad. Kaya magkaroon ka sana ng pananampalataya sa sarili mong kakayanin mo. Sana nga. Nga pala, taga saan ka ba? Paano ka napadpad dito sa Lawa? Matagal na ako rito sa baryo namin pero ngayon ko lang nakita mukha mo. Di lang sa kabilang baryo. Nandito ako kasi gusto kong tumakas kahit panandalian man lang sa realidad ko. Kagaya mo, may problema rin akong hinaharap. At ang bigat-bigat na rin. Na tipong ikamamatay ko na dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Bakit? Ano bang nangyari? Magsisimula na sanang magkwento ang babae. Nang bigla kong narinig ang boses ni Mateo na hinahanap ako. Bigla akong nag-alala dahil tunog nagmamadali yon na para bang may nangyaring hindi maganda. Kaya gustuhin ko man sanang pakinggan ang kwento ng babae ay hindi ko na nagawa pa. Nagpaalam ako agad sa kanya. Teka, kailangan ko na pala munang mauna. Hinahanap na kasi ako ng anak ko eh. Ayos lang ba kung iiwan na muna kita rito? Oo, walang problema. Sanay naman na akong iniiwan ng kahit na sino. Sigurado ka? Pero bago pala ako umalis, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Catalina, yun na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Hugo. Sige, Catalina. Salamat sa oras mo tsaka sa panggagamot nitong sugat ko ha. Sana magkita pa tayo ulit. Sana wag na. Dahil natatakot na akong maiwan ulit mag-isa. Muli kong nilingon si Catalina sa pwesto niya. Nahuli ko tuloy siya nakatitig sa akin, Miss Amy. Di ko alam. Pero may kung ano sa loob ko na parang hindi ko siya gustong iwanan sa lugar na yon. Pakiramdam ko kasi hindi na ulit magkukrus ang landas namin. Sa kabilang banda, hindi rin naman pwedeng pabayaan ko na lang ang anak ko
Lalo pat pagkarating ko sa bahay namin, ay naabutan ko siyang umiiyak habang pinipigilan ang nanay niya na umalis. Bigla akong sinampal ng katotohanan, Miss Amy, na si Valentina, bago pa man ako makabawi sa kanya, ay balak na pala kaming iwanan ng anak niya. Tigilan mo ko sa paiyak-iyak mo, Mateo. Sinabing hindi ko na kayo pakasamahan kayo ng tatay mo, kaya pwede ba bitawan mo ako? Mahal, baka pwede naman pag-usapan muna natin to. Bakit aalis ka kaagad? Huwag mo naman kaming iiwan ng anak mo. Ayoko na, Hugo. Simpleng salita, kaya sana maintindihan mo. Hindi ko na kaya magtiis sa buhay na meron tayo. Yung kumari ko kanina, may pinakilala siya sa akin. Yun, mabibigyan ako ng magandang buhay. Makakakain ako ng 3 beses sa isang araw at hindi ko na kailangang mabadtrip pa sa paghahanap kung saan ako kukuha ng pangsugal. Ang ina, ayokong murahin ka, Valentina. Pero walang niya talagang sitwasyon to. Dahil lang sa pera, magagawa mong abandonuhin kami ng anak mo? Valentina naman, hindi na bata si Mateo. Kung makaasta ka naman para sa buong pagsasama natin, wala akong nagawang tama para sa'yo. Ang sakit mo namang mahalin. Ano ba gusto mong gawin ko? Lumuhad ako sa harapan mo? Ito na. Halikan ko ang paa mo. Huwag mo lang kaming iiwan ng anak mo. Hindi namin kakayanin. Hindi ko kakayahin, mahal. Kaya mo. Dapat kayanin mo. At oo, Hugo, wala akong pakialam kung ano pang maging tingin mo sa akin o ninyo ni Mateo. Ikaw na nagsabing malaki na siya. Matatanggap niya agad to. Pero yung habang buhay ako magtitiis sa ganito, na ganito lang yung takbo ng buhay araw-araw, pasensya na, pero ayoko. Hindi ito ang pangarap ko, Hugo. Alam mong hindi ko kakayanin kapag walang pera. Hindi ko kakayanin pag hindi ako nakakakain. Kaya nga inuubos ko na lang ang pera sa sugal eh. Nagbabakasakali na manalo. At baka doon, umangat-angat pa tayo. Kaso wala eh. Kaya pasensya na. Kasi kailangan ko to. At yung pinakilala sa akin ng kumare ko, siya ang tutupad ng mga pangarap ko. Dahil ikaw, habang buhay ka nang walang pakinabang sa mundong to. Hayaan mo siya, Tay. Kung yan ang gusto niya, wala tayong magagawa. Hindi rin naman natin kailangan ng taong walang tiwala sa atin eh. Kung iisipin, hindi rin naman naging mabuting ina't asawa si nanay. Kaya huwag kang manghihinayang sa kanya. Ang bastos talaga ng ugali mong bata ka. Tandaan mo to, Mateo. Ang batang katulad mo na walang pangarap sa sarili, walang patutunguhan. Mga leche! Makalis na nga! Tabi! Parang harang ka sa daan! Ang balas ko. Sobrang malas ko. Mas pinatunayan lang sa akin ngayon kung gaano ako kawalang kwenta. Tarantado ka kasi, Hugo. Bakit pa kasi pinanganak kang mahirap? Kung sana mayaman lang ako, baka hindi ako iniwanan ng asawa ko. Kung sana'y mayaman lang ako, hindi dapat ganito ang takbo ng buhay natin, anak. Kahit pasensya ka na, ah. Kasi dahil sa akin, naging ganito ang pamilya natin. Kung sana... Huwag mong sisihin ang sarili mo, Tay. Hindi kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Ang kasalanan ay yung sinubukan namang ibigay sa iyo ang lahat. Pero talagang naturalesa mong hindi makontento sa binibigay sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ganyan si nanay. Ginawa mo naman lahat para sa kanya. Para sa amin. Siguro talagang ganyan lang siya. May hinahanap pa. Huwag kang mag-alala. Kasi kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi ninyo. Hindi ko kayo iiwanan. Salamat, anak. Salamat. Magmula nung araw na yon, walang gabi na hindi ako binabalik-balikan ng oras na iniwanan kami ni Valentina, Miss Aming. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko. Aaminin ko ang tanga ko dahil nakikita ko ng mali niya. Pero siguro ganun talagang pag-ibig minsan. Kahit harap-harapan ang sinasampal sa iyong katotohanan, hindi matanggap ng isip mo dahil na rin sa pagmamahal mo dun sa tao.
Kapag napapatingin ako kay Mateo, hindi ko maiwasang hindi questionin ang sarili ko. Kung dapat ba akong naging tatay niya? Siguro kung nabuhay siya sa mundo na ibang ama, baka mas masagana ang takbo ng buhay niya. Baka lahat ng gusto niyang gawin o bilhin, gaya ng mga minsang dinadaplisan niya lang ng titig sa palengke, baka napasa kanya na. Kaso ayun, napunta siya sa isang amang walang ibubuga sa buhay. Madalas akong tulala. Minsan, napapatingin nila ako sa mansyon ni Don Vicente at iniisip kung paano kaya no? Kung magising ako isang araw, ako na ang nakatira sa mansyon na yun. Baka sakaling balikan ako ni Valentina at maramdaman ko ulit mahalin niya. Pero sino bang niloko ko? Hanggang panaginip ko lang yon, napakalayo sa katotohanan. Hanggang isang araw, pinatawag ako sa mansyon ni Don Vicente. Mula nung tumira kami sa lupang ipinamana sa akin ni Don Vicente, ay mabibilang lang sa daliri ang mga oras na pinapatawag niya ako dito sa mansyon niya. Madalas kapag nangyayari yon, may dalawang dahilan lang, isang magandang balita at isang masamang balita. Hindi naman lingid sa akin na merong karamdaman ang matanda. At sa totoo lang, naaawa na rin ako sa kanya. Kasi walang araw na hindi siya pinahihirapan ng sakit niya. Sinubukan ko naman siyang pagalingin noon. Pero dahil hindi pa naman ako kasing galing na manggagamot tulad ng tatay ko, wala rin akong nagawa. Sa huli, nalaman ko na lang na meron na siyang naging doktor. At yun ay yung lalaking palagi ko nakikitang lumalabas sa mansyon. Pagdating ko sa kwarto niya, agad na sumalubong sa akin ang amoy ng mga halamang gamot, pati na rin ang amoy ng balat na parang may nabubulok. Sa kama, doon ko siya natagpuan. Ang Don na palagi kong nakikita, dating pinagmamasdan ang lawak ng lupain niya habang may tabako pa sa labi. Ngayon nakaratay na sa kama niya at walang ibang nakikita kundi ang 4 na corner ng dingding niya na walang kabuhay-buhay ang kulay. Iyo, ay dumating ka na pala. Magandang araw ho, Ninong. Ipinatawag niyo raw po ako. Halika rito. Inaanak, lumapit ka sa akin. Kunin mo yung bangko sa harapan mo at dito ka umupo sa gilid ko. Opo. Kamusta ka na? Kayo ng asawa at anak mo. Pasensya na kung hindi ko na kayo nadadalaw kagaya ng palagi kong ginagawa noon. Hindi na kasi kaya ng katawan ko ang bumangon, iho. Araw-araw, parang pinarurusahan ako dahil sa sakit na ito. At hirap na ako, Hugo. Pasensya na ho kung hindi ko kayo napagaling noon, Ninong. Kung naging kasing galing lang sana ako ni tatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Hugo. Ang totoo niyan, matagal ko lang tinanggap ang kapalaran ko. Na darating ang araw na baka hindi na ako magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang hindi ko lang matanggap ay ang parang sinadya pa tong gawin sa akin. Oo? Ano ang ibig niyong sabihin, Ninong? Alam kong hindi na ako magtatagal, Hugo. Baka nga pagkatapos nitong pag-uusap natin, ang susunod ay paglalamayan ako. Pero bago yon, gusto kong malaman mong ipinamamana ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Oh? Wala rin naman akong anak at mga kamag-anak para biyayaan ito. Kaya sa'yo ko na ibibigay. Dahil alam kong mas kailangan nyo ng pamilya mo. Oh,
Talaga po, Ninong? Eh, hindi ko alam ang sasabihin ko. Eh, hindi ko nga ho sigurado kung dapat ko bang tanggapin to eh. Ninong? Dapat. Pero may isang hiling lang sana ako, iho. Sige po. Kahit ano, Ninong. Sabihin niyo lang po. Ipaghiganti mo ko. Hanapin mo ang doktor na niloko akong gagamutin niya ako. Pero ang totoo, pinalala niya lang ang sitwasyon ko. Sa kabilang baryo. Doon siya nakatira, iho. Doon mo siya hanapin. At gawin mo ang lahat para hindi na siya muling makapangbiktima pa ng gaya ko. Saan baryo? Sa baryong sinasabi nilang kinatatakutan ng lahat. Hanggang makauwi ako sa bahay namin, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari ngayong araw. Para ako nawala sa sarili ko matapos mamaalam ni Don Vicente, kung saan, kagaya ng sinabi niya kanina, ipinapaubayan niya na sa akin ang lahat ng kayamanan niya. Wala na si Don Vicente, Miss Amy, na sobra kong ikinalungkot. At isa lang ang ibig sabihin nun para sa akin. Kailangan kong tuparin ang huling hiling niya bago siya tuluyang sumama sa Diyos. Miss Amy, nung mga oras na yon, hindi na naging mahalaga para sa akin kahit bilyonaryo na ako noong mga panahong yon. Dahil para sa akin, mas mahalagang mahuli kong gumawa nun kay Don Vicente at mapigilan siya sa mga susunod pa niyang pambibiktima. Nung araw ng libing niya, hindi ko alam kung sadya ba. Pero muli kong nakita ang doktor na kung pumorma ay parang si Jose Rizal. Yun ang lalaking palagi kong nakikitang lumalabas sa mansyon. Hindi ko makita ang mukha niya dahil tinatabunan yun ng sombrerong suot niya. At bago ko pa man siya malapitan, kinausap na ako ng abogado ni Don Vicente tungkol sa paglilipat sa pangalan ko ng lahat ng ari-arian niya, pati na rin ang mga pera niya sa bangko. Tapos, hindi ko na ulit nakita ang lalaki. Nakaalis na yata. Doon ko napagtanto na, totoo nga, mayaman na ako. At hindi lang simpleng yaman, kundi sobrang yaman na kaya kong bilhin lahat ng gusto ni Valentina. Pero ewan ko ba, hindi na pumasok sa isipan ko yon. Isang araw, nag-usap na kami ni Mateo tungkol sa pag-alis ko. Tay, kailangan mo ba talagang gawin to? Wala na naman si Don Vicente. Hindi naman niya siguro malalaman kung hindi mo susundin ang hiling niya sa'yo. Baka mapahama ka lang sa pupuntahan mo eh. Kailangan, anak eh. Nangako ako sa Ninong. Sukli ko na rin to para sa lahat ng kabutihan ginawa niya para sa pamilya natin. May nalaman ako tungkol sa baryong yun, Tay. At hindi magandang nakalap kong impormasyon. Ang sabi nila, kaya iniiwasan daw ang baryong yun ay dahil may kumakalat na sakit dun ngayon. Kung saan, lahat ng taong mahahawaan ay pwedeng mamatay. Ngayon, kung pupunta ka pa dun, baka may mangyari pang masama sa'yo. Kaya nga mas lalo ko pa dapat napuntahan, anak. Kasi baka matulungan ko pa ang mga tao ron na maiwasan kung anumang sakit ang meron dun. Eh, paano po yun? Ikaw lang mag-isa. Sumama na lang kaya ako. Hindi pwede, Mateo. Babalik ka na sa pag-aaral, di ba? Kapag sumama ka pa, maaapektuhan ang pag-aaral mo, anak. Ang mabuti pa, dito ka lang. Pag natapos ko na ang kailangan kong gawin, babalikan naman kita rito. Sabi mo yan, Tay, ha? Babalikan mo ako. Pag hindi ka bumalik, susundan kita doon. Oo na, anak. Oo na. O sige na. Aalis na ako. Mag-iingat ka rito, anak. Ingat din po. Nga pala, Tay. Paano kung bumalik si nanay? Bakit siya babalik? Baka malaman niya yung tungkol sa pinamana sa inyo ni Don Vicente.
Hindi niya malalaman hanggat walang nagpapaalam sa kanya. Tsaka sikreto naman yun kaya hindi yun makakaabot sa nanay mo. O siya, una na ako, Mateo. Magpapakabait ka, anak. Sige, Tay. Ingat sa biyahe. Lumipas ang mga araw, tuluyan na nga akong nanatili sa baryong kinatatakutan. Ang kaso, hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng tadhana, Miss Ami. Umupa kasi ako ng bahay na matitirhan sa isa sa mga residente doon. Nakakatawa lang kasi nakita ko ulit siya. Hindi, mali ang iniisip mo, Miss Ami. Hindi si Valentina ang may-ari ng kubo na inupahan ko. Hindi na nga yata kami kailanman magkikita nun ulit. Pero alam mo ba kung sino? Walang iba kundi si Catalina. Oo, siya nga. Kahit ako hindi makapaniwala eh. Hindi ko alam kung senyalis ba to o may iba pang dahilan para pagtagpuin ang landas naming dalawa. Salamat sa kape, Catalina. Ang sarap mong magtimpla. Salamat naman at nagustuhan mo, Hugo. Matagal na panahon na rin mula nung huling may ipinagtimpla ako. Nakakamiss din pala. Ikaw lang bang mag-isa rito? Wala kang ibang kasama? Oo, ako lang. Wala namang problema dahil matagal na rin naman akong nasanay. Tingin ko, ayos lang din na magkakaroon ng panibago sa nakasanayan, no? Na magkakaroon ng ikaw sa araw-araw. Sana nga lang, hindi ka malasin dahil ako nakasama mo. Yung huling nagsabi sa akin yan, iniwan ako sa ere. Parang wala kaming pinagsamahan eh. Ay nako, sanay na rin naman akong iniiwan, Hugo. Hindi na bago sa akin yan. Nasa iyo naman na yan kung gusto mong gumaya sa nang iwan sa'yo. Kung iiwanan mo rin ako. Siyempre hindi. Sa ngayon, hindi naman natin alam ang takbo ng panahon, hindi ba? Sa bagay, tama ka naman dun. Pero may napansin ako sa'yo ha. Parang mas lalo kang gumaganda. Sus, bola. Magbabayad ka pa rin ng renta mo. Huy, ano ba? Sayang, akala ko makakalusot eh. Pero seryoso, totoo yung sinasabi ko. Salamat. Nasabi mo sa akin gusto mong tumulong na gamutin ang mga nakatira dito, di ba? Oo. Ang totoo niyan, nabalitaan ko rin kasing nagsisimula na rin kumalat tong sakit sa ibang baryo. Dahil sa mga dayo rito. Tapos, bumabalik sa baryo nila. Medyo nakakabahala na. Kaya nga eh. Natatakot na rin ako na baka sa susunod, hindi ko mamalayan. Nakaratay na rin ako sa higaan. Uy, huwag kang ganyang, Catalina. Sabi ko sa'yong poprotektahan kita. Ganito, tuturuan din kita kung paano ang proseso ng panggagamot. Kapag nakita ko na kung ano ba yung mga unang nagiging sintomas at kung paano siya nakakahawa. Maliwanag ba? Oo, Hugo. Maliwanag. Sobrang inosente ni Catalina nung mga panahon yan, Miss Ami. Ang hindi niya kasi alam, yun ang unang hakbang ko para malaman kung nasaan ang pinagmulan ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na akong lumabas ng kubo ni Catalina para magmanman. Napansin ko kung gaano kalungkot ang baryo ng mga panahon yan, Miss Ami. Ang sabi kasi ng taga-baryo na nakausap ko noon ay hindi sila nawawala ng pinaglalamayan dahil parang kada sityo ay merong namamatay tapos pare-pareho pang dahilan. Hindi na raw nila maiwasang hindi matakot para sa mga sarili nila na baka kinabukasan sila na ang sunod na madapuan. Kaya nung araw din na yon, nagpunta ako sa simbahan para magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon na sana sa gagawin kong ito ay hindi niya ako pabayaan. Sa dami ng healer na nakilala ko sa mundo, siya ang pinakamagaling sa lahat. Paglabas ko ng simbahan,
Nakita ko ang isang matandang lalaking pinagtutulungan ng mga kabataan. Pinagbabato siya ng mga ito ng bato, pati na rin ng mga basura, habang pinagsasalita ng kung ano-anong masasamang salita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, kaya nagsalita na ako. Oy mga bata, tingin nyo ba tama yung pinagagawa ninyo? Layuan nyo siya. Hindi na kayo naawa sa matanda. Salamat sa tulong mo, iho. Anong nangyari sa inyo, Tay? Bakit ganyan po ang balat nyo? Ang dami nyong butlig-butlig sa muka. Tapos, para ho kayong namamanas. Dating allergy lang, iho. Tapos kinamot hanggang sa naging ganito na. Yan ang dahilan kung bakit ako pinagtutulungan ng mga tao rito. Tingin nila, hahawaan ko sila ng sakit ko. Pero hindi naman eh. Wala ho ba kayong pamilya, Tay? Tsaka, lagi ho ba nila ginagawa yun sa inyo? Wala, iho. At oo, mula pa noon, ganyan ang trato nila sa akin. Nanghihingi lang naman ako ng konting tulong kahit pagkain lang. Sige ho, Tay. Ako nang bahala sa inyo. Dito lang po kayo, tapos bibilang ko po kayo ng pagkain. Para makakain na kayo. Sobrang payat nyo na ho eh. Maraming salamat, iho. Hulog ka ng langit. Babalikan ko ho kayo ha. Oo, hihintayin kita rito, iho. Naglakad na nga ako palayo para pumunta sa malapit na tindahan at mabilhan ng pagkain at inumin si tatay. Ramdam ko ang kakaibang titig sa akin ng mga tao sa palengke ng mga oras na yun, Miss Amy. Malamang dahil sanay silang palaging pinagkakaisahan ang matanda, ay dumating ako para pigilan silang patuloy na gawin yon. Nakikita ko kasi sa kanya si Don Vicente, pati na rin ang tatay ko. Malaki ang puwang ng mga matatanda sa puso ko. Dahil para sa akin, malaki ang mga naging sakripisyo nila. Pagkatapos kong bumili ng pagkain ay bumalik na ako kung saan ang pwesto ni tatay. Nakita ko siyang muli na namang pinagtitripan, pero mga ibang tao na ngayon. Kaya naman sinaway ko ulit tsaka sila nagsialisan. Doon ko binigay ang pagkain na binili ko para sa kanya. Ito, Tay. Oh, tinapay, prutas, pansit at maiinom. Kapag napadaan huuli ako, magdadala pa po ako ng pagkain para sa inyo. Maraming salamat talaga, iho. Hindi mo alam kung gaano mo pinasaya ang puso ko. Sa matagal na panahon, palagi kong pinagdarasal na sana dumating ang oras na may isang tao, kahit isa lang, na may mabuting kalooban lang makitang nangangailangan ako ng tulong. Hindi ko namang ginustong mangyari to sa akin. Kaya salamat. Ano palang pangalan mo? Hugo po. Kayo po, Itay. Ano pong pangalan ninyo? Tawagin mo na lang akong Silvestre. Sige po. Tatay Silvestre. Kapag may kailangan pa po kayo, ay magsabi lang ho kayo sa akin. At titignan ko kung magagawan ko ng paraan. Kahit ipagdasal mo na lang ako, iho, na sana'y gumaling na ako sa sakit na ito para hindi na ako nahihirapan at hindi na ako pagtulungan ng mga tao rito. Sige, Tay. Susubukan ko hong makahanap ng lunas para sa sakit ninyo. Sa ngayon mauna na muna ako. Mag-iingat po kayo rito, Tay, ha? Salamat, iho. Nagsimula akong magpakulo ng mga dahon dahil balak kong gumawa ng mga langis para makatulong sa mga tao. Pagdating ko kasi galing sa simbahan, sinalubong ako ni Catalina. Ang sabi niya, may mga nasabihan na raw siya tungkol sa pagiging albularyo ko at napakarami raw ang gustong lumapit para humingi ng tulong. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko, Miss Amy. Naalala ko kasi yung mababo na pangarap ko nung nakaraan. Dito ko napagtanto na kung may problema ako,
may mas malaking problema pang kinakaharap ang mga tao sa paligid ko. Ang tapang naman ng amoy niyang niluluto mong dahon, Hugo. Ano bang tawag dyan? Pasensya na ha. Dap-dap yan. Matapang talaga ang amoy niya pag pinakuluan. Ha? Para saan yan? Pangunang lunas. Kapag may kate, pamamaga o sugat na ayaw magsara, yan muna ang pinapahid. Ginagawa kong langis para mas dumikit sa balat. Gumagana ba? Sa karaniwan, oo. Pinapakalma niyan yung balat. Parang pinapahinga muna bago gamutin ng mas malalim. Pero kung hindi tumulab yan, ibig sabihin, hindi na basta sakit ang kaharap natin. Gusto ko nga rin gamutin si Tatay Silvestre gamit nito eh. Tatay Silvestre? Yun bang matanda na palaging nasa simbahan? Oo, siya nga. Kawawa naman kasi siya, Catalina. Hindi naman nila ginusto ang magkaroon ng sakit. Pero parang kasalanan niya pang nangyayari sa paligid niya. Kilala ko siya. Palagi kong nadadaanan kapag napapagawi ako sa simbahan. Awang-awa nga ako dun kasi yung ibang nantitrip sa kanya, hindi na mga bata kundi mga matatanda. Ang laking tulong talaga ng may alam ko sa mga ganitong bagay, Hugo, no? Kasi nakakatulong ko sa mga tao. Sana nga tumulab ito, Catalina. Magtiwala ka lang, tatalab yan. Salamat. Kasi palagi mong pinapagaan ang loob ko. Walang anuman, Hugo. Sandali lang, Hugo. Pagbubuksan ko muna yung kumakatok. O sige. Sino po sila? Aling Beatrice? Kayo ho pala. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw rin, Catalina. Abay, napakaganda mo talagang bata ka. Walang kakupas-kupas. Si Aling Beatrice naman, nagbiro pa. Ano po palang atin? May kailangan po ba kayo? Iha. Nabanggit kasi sa akin ni Salome na may albularyong nangungupahan ngayon dito sa kubo mo. Ay, nagmamakasakali lang sana akong magpagamot kung pwede. Handa naman akong magbayad. Natatakot lang talaga ako, Iha, dahil sunod-sunod na ang mga pumapanaw rito sa baryo dati. Magandang araw po, Ale. Ako po pala si Hugo. Hindi nyo na po kailangan magbayad, Ale. Hali po kayo rito sa loob. May ginagawa po kong langis na pwedeng makatulong sa inyo. Ay, maraming salamat, Iho. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo ito. Kukuha po ako ng maiinom ninyo, Aling Beatrice. Pakikuha na rin ako ng langis, Catalina. Maraming salamat. Ano po bang mga nararamdaman ninyo? Mag-iisang linggo na akong nilalagnat, Iho. Tapos nakakaaramdam na rin ako ng pangangati sa katawan. Una, sa braso lang. Akala ko kagat lang ng lamok. Pero habang tumatagal parang hindi na nawawala. Kahit anong kamot ko lalo lang umiinit. Tapos napansin ko, parang luminipis na yung balat ko. Parang laging basa kahit pinupunasan ko na. Sa gabi, hindi ako makatulog. Parang may gumagalaw sa loob. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na may unti-unting kumakain sa laman ko. At nitong huli, Iho, ang bilis ko nang mapagod. Kahit tumayo lang, abay parang ayaw na ng katawan ko. Ay, takot na ako. Kasi yan din ang ikunento ng mga kumari kong pinaglalamayan na ngayon bago sila tuluyang nawala. Ganyan na ganyan din ang sintomas na nararamdaman ng mga taga-ibang sityo, Hugo. Kaya raw hindi na sila makabangon dahil kumakapit na yung natutunaw nilang laman sa higaan nila. Ganon din na nangyari kay Don Vicente. Ano ka mo, Hugo? Wala. O sige, uumpisahan ko na ang panggagamot sa inyo, Aling Beatrice. Tumalikod muna po kayo sa akin para makita rin kung kumakalat na rin ba sa likuran ninyo.
Aling Beatrice, nagbubutas-butas na ho yung likuran ninyo. Ang dami ng maliliit na sugat. Parang hindi na balat yan ah. Parang nalulusaw na. Ay, kaya pala ang sakit kapag napapahiga ako. Pakiramdam ko may dumidikit. Akala ko'y pawis lang. Akala ko marumi lang ang badig. Hindi ho kayo marumi, Aling Beatrice. Mainit. Mamasa-masa. At yung mga butas, hindi sugat ng sugat. Anong ibig sabihin nun, Hugo? Parang may kinain mula sa loob palabas. At bawat oras na lumilipas, mas nananim pa yan. Pero hindi pa huhuli ang lahat, Aling Beatrice. Aagapan natin habang may natitira pang laban ang katawan ninyo. Aaminin kong natatakot na ako ng mga sandaling yon. Dahil yon ang unang beses na naka-encounter ako ng ganong sakit, Miss Amy. Oo, may mga nagamot na ako noon pero hindi ganito kalala. Pero tinatagan kong loob ko. Hindi ako pwede magpatalo sa kabang nararamdaman ko dahil baka yun pa ang maging rason na magkamali ako sa ginagawa ko. Sinimulan kong lagyan ng langis ang kamay ko tsaka yun pinahid sa likuran ni Aling Beatrice. Napansin kong parang naghihilom ang mga butas-butas. Pero lumalabas naman yun sa ilalim ng likuran ni Aling Beatrice. Ay, ang sarap sa pakiramdam, iho. Parang gumiginhawa ang paghinga ko. Mukhang umeepekto yung langis na ginawa mo, Hugo. Ayoko munang magpakasigurado. Tignan mo to, Catalina. Nagsasara nga yung mga sugat ni Aling Beatrice pero nadadagdagan pa rin. Ang hapdi, iho. Parang hinihigop yung laman ko. Paano na yan, Hugo? Kailangan makahanap pa ako ng iba pang mas mabisang sangkap na ihalo rito sa langis na to. Gagaling pa naman ako, hindi ba? Natatakot akong mamatay, mga iho't iha. Hindi pa ako handa. Huwag po kayong mag-alala, Aling Beatrice. Hindi po kayo mamamatay. Tutulungan po kayo ni Hugo. Paunang Lunas pa lang po ito, Aling Beatrice. Sa ngayon, pwede niyong gamitin tong langis na to tuwing nakakaramdam kayo ng pangangati. Pero pansamantalan lang po ito. Kailangan pa rin makagawa ako ng talagang makakapawala nitong mga dinaramdam ninyo. Ibibigay ko muna po ang langis na ito sa inyo, Aling Beatrice. Sige, iho. Maraming salamat. Sana'y matulungan mo ako. Kami. Huwag po kayong mag-alala, Aling Beatrice. Hahanap po ako ng paraan para mabuksan na tong sakit na kumakalat ngayon dito sa baryo ninyo. Nanatili pa ng ilang minuto si Aling Beatrice bago siya tuluyang nagpaalam sa amin ni Catalina. Nang tuluyan kami naiwang dalawa, kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya nag-alala sa sitwasyon ng matanda. Kaya naman kinausap ko siya at sinigurado na mahahanapan namin ng paraan ng lahat. Mula noon ay sunod-sunod na rin ang mga taga-baryong kumakatok sa kubo ni Catalina para magpagamot na agad ko namang tinutulungan. Hugo, pupunta raw dito mamaya sina Aling Salome. Magdadala ng kakanin. Pasasalamat lang daw para sa lahat ng tulong mo sa kanila. Medyo nabawasan daw yung kaba ng mga taga-baryo mula nung dumating ka. Dahil epektibo raw yung bagong sangkap na dinagdag mo dun sa langis na ginawa mo. Nako, dapat sinabi mo kahit hindi na. Sapat na sa akin nakatulong sa kanila. Yun naman talaga ang misyon ko kaya ako pumunta rito para makatulong. Kaya nga ganun na lang kalaki ang pasasalamat namin nang dumating ka. Kasi kahit papano, pwede kaming makaramdam ng kumpiyansa na hindi kami uubusing mga taga-baryo dahil sa sakit na to. Araw-araw rin pumapasok sa isip ko na sana nun ka pa pumunta rito Dahil baka sakaling hindi pa nawala yung mga mahal ko sa buhay. Mahal sa buhay? Kaya ba mag-isa ka na lang dito? Dahil kinuha na rin sila? Sa kasamaang palad, oo.
Kung naaalala mo yung araw na una tayong nagkita, yun din yung araw na nawala ang dating kinakasama ko. Ang totoo niyan, hindi lang siyang unang naging lalaki sa buhay ko. Ikatatlo na siguro. Kaya nga mula noon, hindi ko na ulit sinubukang magmahal. Iniisip ko, baka malas ako. Dahil lagi na lang akong nawawala ng taong pinagbubuhusan ko ng nararamdaman ko. Huwag mong isipin niyan, Catalina. Para sa akin, hindi ka malas. Lahat ng to ay gawa lang ng panahon. At baka, dahil oras na nila, kaya kailangan na nilang mamaalam. Hindi na natin yun maiiwasan. Kaya huwag mong isiping malas ka. Dahil hindi ka ganun. Naintindihan mo ba ako? Alam mo, swerte yung mga minamahal mo. Kasi, meron silang ikaw. Parang linya ko yun sa'yo dati ah. Pero totoo yung Catalina. Ako kasi, iniiwan ako ng asawa ko na nakatatak sa utak ng kahit kailan ay hindi niya ako mapapakinabangan. Na wala siyang mapapalat mahihita kung mananatili lang siya sa tabi ko. Kung sakali mang hindi mag-cruise ulit ang landas namin, yun ang nakatatak sa utak niya tungkol sa akin. Hindi mo rin kasalanan kung bakit ganun siya. Lalo na kung gumagawa ka naman ng paraan para maibigay sa kanyang lahat, Hugo. Ganun talagang buhay, no? Hirap tanggapin. Kaya laking pasalamat ko rin na meron kaming anak na ina-appreciate ang mga nagagawa ko para sa kanila ng nanay niya. Swerte ka nga eh. Pero maiba ako, Catalina. Tungkol sa mga may sakit, kinakabahan ako dahil sunod-sunod na yung pumupunta rito sa kubo mo. Dahil doon nahihirapan na akong tukuyin kung saan pa nagbubula yung sakit. Bakit kaya hindi mo obserbahan ang paligid? Baka sa ganun malaman mo. Ang totoo niyan may isang tao kong hinahanap. At ang taong yun, ang naniniwala kong pinagbulan nito. Yun bang dahilan kung bakit ka napunta rito? Oo. Kinagabihan, umiiyak si Aling Beatriz nang magpunta siya sa kubo ni Catalina. Hindi na namin siya halos makilala, Miss Ami. Kasing puti na ng papel ang balat niya. At parang kahit anumang oras, pwede na siyang bawian ng buhay. Nang tanungin namin siya kung bakit siya napasugod doon, ang sabi niya, wala na raw si Aling Salome. At natatakot na siyang baka siya nang susunod. Hindi ko maitagong takot ko ng mga oras na yon. Pero kailangan kong mas patatagin pang loob ko. Tiningnan ako ni Catalina at halata rin sa mga mata niyang takot. Ibig sabihin nun, dapat mahanap ko na kung sino mang dahilan ng lahat ng ito. Kinabukasan, naghanda kami ni Catalina para pumunta sa bahay nila Aling Salome dahil nakuha ng katawan niya. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng iyakan. Maraming nagmamahal kay Aling Salome dahil napakabait niya. May iilang lumapit sa amin ni Catalina at ipinahayag ang takot nila. Pero may kakaibang pumukaw ng atensyon ko. Oh, Aling Beatriz, buhay ka pa pala. Balita ko pinahanda mo na raw yung kabaong mo sa punerarya ni Lando ah. Pero bakit parang ang lakas mo pa rin tingnan? Ano ba naman yan, Leo? Bakit ganyan ang tanungan mo, iho? Gusto mo na ba akong mamatay, ha? Hindi naman sa ganun, Aling Beatriz. Ikaw naman. Parang hindi ka na nasanay sa akin. Balita ko kasi sa kamag-anak mo, may titanium bone ka raw. Gusto ko sanang makuha yun eh. Sira ulo kang bata ka. Bumalik ka na nga sa sementeryo. Hindi yung naglalagi ka rito. Parang kahit saang lamay na lang ay nandito ka. Hindi ka pa ba nadala nung nasuntok ka ni Frank dahil ninakaw mo yung pagkain dinala nila para sa anak niya? Ayaw naman kasing maniwala ni Frank sa akin na mapapanis lang yung pagkain dinala doon. Kasi paano naman kakainin ng patay yun, di ba? Mag-isip nga ho kayo. Sino yung lalaking kausap ni Aling Beatriz? Sino? Yun ba? Si Leo yun. Si Porterero yun. Wala nang pamilya.
Kahit saan, laman siya ng burol o di kaya'y libing. Kilalang magnanakaw yan ng mga pagkain o di kaya gamit na iniiwan dun sa mga lapida sa sementeryo. La, wala bang sumasaway sa kanya? Dati na pabarangay, pero kalaunan hinayaan na rin. Tulong na lang daw yun sa kanya dahil wala na ngang nag-aalaga. Umalis ka na rito, Leo. Naaalibadbaran ako sa iyo eh. Ewan ko sa'yo, Aling Beatrice. Sana mamatay ka na para makuha ko na yung titanium bone mo at makainom ng kape sa lamay mo. Pangit ng kape nyo rito eh. Oh, initingin-tingin mo dyan, pre. Hindi ko siya sinagot at hinayaang makalayo sa amin. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob ng lamay ni Aling Salome ng mga oras na yon, Miss Amy. Halata sa kanilang guminhawa ang mga pakiramdam nila. Nang tuluyang umalis, ang lalaking nagngangalang Leo. Sa hindi malamang dahilan, kinutuban ako. Minsan lang mangyari ang ganon. Kaya naisip ko na baka lang naman, pwede ako magsimula sa kanya sa pag-oobserba. Hindi na nawala sa utak ko yung buong pananatili namin sa lamay ni Aling Salome. Hanggang sa nakauwi na lang kami, ayun pa rin ang nasa isip ko. Pero nawala yun sa utak ko nang makita ko kung sinong nasa harapan ng pintuan ni Katarina. Tay! Mateo, anong ginagawa mo rito? Sino siya, Hugo? Siya ba yung anak mo? Tay! Namiss kita! Magandang araw po. Opo, ako po ang anak ng Tatay Hugo. Mateo po ang pangalan ko. Bakit ka sumunod dito? Delikado dito, Mateo. Sa loob na kayo mag-usap ng anak mo, Hugo. Pinagtitingin na kayo ng mga tao rito, oh. Tay, wala na pong bahay natin sa kabilang baryo. Pinasunog ng mga kamag-anak ni Don Vicente. Nalaman kasi nilang... Katarina, pwede bang iwan muna kami ni Mateo? May pag-uusapan lang sana kami. Sige, may bibilhin lang din ako sa labas. Salamat. Sino yun, Tay? Bago mong nobya? Hindi. Sa kanya lang ako nangungupahan. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tsaka, ano ka mo? Sinunog yung bahay. Opo. Nalaman kasi nilang ibinigay raw sa'yo ang lahat ng ari-arian ni Don Vicente. Hinahanap ka sa akin. Sabi ko, wala akong ideya kung nasan ka. Naalala ko lang ang baryo na tinutukoy mo dahil alam din ni Ligaya ang tungkol sa kumakalat na sakit. Pero kaya ako nahanap kung saan tong tinitirhan mo dahil may nagturo sa akin. Kilala ka na palang albularyo dito, Tay? Hindi ka dapat nandito. Hindi ko magagawa ang trabaho ko nito eh. Bakit, Tay? Ay, Pwede bang dito na lang muna ako? Nagbabanta kasi silang babalikan nila ako para alamin ulit kung nasan ka. Natatakot ako sa kanila, Tay. Kahit problemado ako sa sitwasyon, naawa naman ako sa anak ko, Miss Amy. Siyempre, kung kaya kong tumulong sa ibang tao, dapat unahin ko rin ang kapakanan ng anak ko. Kaya kinagabihan, kinausap ko si Catalina at sinabing dadagdagan ko na lang ang upa ko pero hindi siya pumayag. Malaki na raw kasi naitulong ko, kaya parang bayad na rin daw yon. Hindi rin naman ako payag sa kondisyon niya, Miss Amy, kaya hindi na lang ako umimik at nag-focus muna sa pag-iisip ng pwedeng maging solusyon sa problema ng baryo. Sinabihan ko nilang si Mateo na huwag masyadong maglalabas at kumausap ng kahit na sino. Mahirap na. Sa ngayon lahat ng tao para sa akin, pinaghihinalaan ko. Pero talagang ipinipina ko nito sa iisa lang. Dahil nung gabing nagdarasal kami para kay Aling Salome, muli ko nakita si Leo. Ilang dipa ang layo mula sa pwesto namin. Taimtim siyang nagmamasid at nang magtama ang paningin namin, ngumisi siya at saka ako tinalikuran. hindi ako pwedeng magkamali. Baka siya na ang hinahanap ko. Sino?
Kailangan ko makausap si Aling Beatriz, Catalina. Tay, kilala mo yung lalaki kanina? Yung tumingin sa atin dito. Siya yung nagturo sa akin kung saan ka nakatira. Si Poltorero yan dito sa bayan namin, Mateo. Mabait yun si Leo. Kaso minsan makulit. Mahilig yung tumambay sa mga lamay dahil may mga gamit na binabantayan. Opo, nung nakausap ko nga po siya, galing daw siya sa lamay ng ibang sityo. May mga dala nga siyang pagkain, tsaka gamit yata yun ng mga namatay o nakikipaglamay. Ibig sabihin, kahit sino nilalapitan niya, wala siyang pinipili at parang walang kinatatakutan. Naging buo ang loob ko. Susundan ko na siya mula noon. Dahil madalang naman ang mga nagpapagamot sa akin itong mga nakaraang araw, ay sinimulan kong sundan si Leo Miss Aming. Para siyang kiti-kiti, kahit sino na lang nilalapitan niya. Akala mo naman matinong kausap, pero hindi pala. Dahil puro na lang tungkol sa kamatayan ng taong yon ang gusto niyang pag-usapan. Gusto ko na nga agad siyang hilahin para kausapin, pero alam ko hindi pa yon ang tamang oras. Bago magtakip sinim, bumalik na siya sa sementeryo. May isang pansyon doon na bukas at doon siya pumasok. Pagbukas siya ng maliit na ilaw, bumungad sa akin. Ang mga gamit na tingin ko ay nakuha niya sa mga namatayan. Meron pa siya mga pagkain at doon na siya nagsimulang kumain. Mas lalong lumakas ang pakiramdam ko kaya naisip ko nung gabing yun, kailangan ko ng mangalap ng mga gamit para puksain siya. At mas lalo akong natulak gawin yon. Nang pag-uwi ko, naabutan ko si Catalina na iyak ng iyak habang sinusubukang pahiran si Mateo ng langis na gawa ko. Halos talunin ko ng papag para lang mahawakan ang anak ko, Miss Amy. Ilang araw pa lang si Mateo sa baryo, pero ganito na agad ang nangyari sa kanya. Napadasal na rin ako ng taimtim habang nilalagyan siya ng mga dahong pinakulo ko kay Catalina. Tay, ang lamig, nanginginig ako. Kumapit ka lang, Mateo. Huwag ka masyadong magsalita. Ayos pa naman siya kanina, Hugo. Tapos bigla nilang siyang nilagnat at nanginginig pa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako nang bahala sa kanya, Catalina. Salamat sa tulong mo. Kailan ba kasi matatapos kumalat ang sakit sa baryong to? Alam ko na kung sinong pinagmumulan ng lahat ng to, Catalina. Kaya kailangan ko na kumilos bago pa man mas lumala ang sakit. Sino, Hugo? Sino sa tingin mo ang gumagawa nito? Si Leo. Ano? Ang sepulturerong yun? Kaya pala parang atat na atat sa tuwing may pinaglalamayan o may nagkakasakit? Dahil inaantisipan na niya kung meron mang mamamatay. Kaya kailangan na nating mag-ingat sa kanya, Catalina. At habang ginagawa natin yun, may isang bagay na kailangan kong gawin para matapos na ito lahat. Ano yun, Hugo? Kailangan ko siyang patayin. Buong gabi naming inasikaso ni Catalina si Mateo habang nagsisimula ko ng basahin ang libro ng tatay ko para sa mga albularyo. Inilista ko ang mga sangkap na kailangan para sa gagamitin kong panlaban para sa kung anumang klaseng nilalang yon. Sinubukan ko ring hanapin sa libro kung meron ba akong mababasa tungkol sa kanila. Pero wala akong mahanap dahil tao pa rin naman ang itsura ni Leo. Hanggang sa may mabasa ako isang pahina, hindi tungkol sa anyo ng aswang, kundi sa ginagawa nila sa mga tao. Doon ko nakita ang nakasulat. Kung ang nilalang ay kumakain ng laman habang buhay pa ang biktima, huwag mong hanapin ang sungay o pakpak, hanapin mo ang bakas ng kinain niya. Kaya isinulat ko sa papel ang mga kakailanganin ko. Asin, hindi pang taboy, kundi pang balik sa pinanggalingan nito. Lupa mula sa higaan ng mga namatay at buto, kahit konting piraso lang, mula sa mga hindi na umabot sa libingan. Hindi para saktan siya agad kundi para paalalahanan ang katawan niya kung saan siya nagmula. Doon ko naintindihan, Miss Amy, na hindi ko siya kailangang patayin bilang aswang. Kailangan ko lang ibalik sa kanya ang lahat ng kinain niya. Kailangan kong tanungin ang kamag-anak ni Aling Salome.
kung nung gabing hinanghina siya, ay meron ba silang napansing kakaibang umaaligid sa pamamahay nila? Sana nga, magawa mong burahin sa mundo yung si Leo, Hugo. Hindi ko akalaing ganito siya. Akala ko noon, yung ginagawa niya dahil likas lang yun sa kanya bilang sipulterero. Pero iba naman pala. Huwag kang mag-alala, Catalina. Matatapos din ang lahat ng to. Kailan mo balak punta ng pamilya ni Aling Salome? Bukas. Sige, pag-iingat ka. Hihintayin ka namin dito na Mateo, Hugo. Salamat, Catalina. Hindi ako mawawala. Babalik ako. Sana nga, Hugo. Sana nga. Kinaumagahan, ganun nga ang ginawa ko. Hindi na sumama pa si Catalina dahil siya ang nagbabantay ngayon kay Mateo. Hindi pa rin kasi humuhupa ang lagnat niya. Nang tingnan ko likuran niya, may mga sugat-sugat na rin na agad ko namang inagapan gamit ang langis. Iho, pasensya na kung hindi kayang humarap ni Tadyo. Baka raw mabulol-bulol siya kapag nagsalita siya dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng asawa niya. Wala akong problema, Aling Beatrice. Naiintindihan ko siya. Kaya ako na lang ang magkikwento sa iyo tungkol sa napapansin ko, Iho. Ayos lang ba yun sa iyo? Opo, Aling Beatrice. Nitong mga nakaraang gabi, pakiramdam ko ay may nagmamanman sa akin. Lagit-lagi yun. Para bang may inaabangan siyang mangyari. Sa labas ng pintana ko, nakakarinig ako ng parang may gumuguya. Sa una akala ko aso lang o di kaya'y daga. Pero gabi-gabi kasing nangyayari tapos pare-pareho pang tunog. Mabagal, paulit-ulit. Parang may nilalasahan muna bago lunukin. Isang beses, naglakas loob akong sumilip. Pero wala akong nakita. Tapos pagbalik ko sa higaan ko, mas makati na yung likod ko. Parang mas mainit. Parang mas lumala yung basa. Doon ako kinabahan, Iho. Kasi pakiramdam ko, hindi lang siya nasa labas ng bintana. Parang hinihintay lang niyang hindi na ako makagalaw bago niya ako atakihin. Ang totoo niyan, may hinala na ho ako kung sino ang pinagmumula ng lahat ng ito. Sino, Iho? Aling Beatrice, ano na balita? Kailan ka? May napili na akong pansyon para sa'yo malapit dun sa tinitirhan ko. Para naman madali akong makakuha ng pagkain kung may magdadala para sa'yo, di ba? Ano pre? Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin, ha? Nung nakaraan ka pa, Magsasalita pa sana ako nang marinig ko ang boses ni Catalina. Umiiyak siya habang tumatakbo palapit sa amin. Hingal na hingal siya habang pinagtatawanan ni Leo dahil muntikan na siyang matapilok sa pagtakbo. ano Catalina? Ikaw na bang susunod na gagawin ko ng pansyon? Sabihin mo lang para sundin ko kaagad. Leche ka, Leo! Dahil sa'yo! Catalina, kumalma ka. Anong nangyari? Bakit ka napatakbo rito? May nangyari ba kay Mateo? Nagkukumbulsyon si Mateo, Hugo. Kumalat na rin sa braso't kamay niyang mga sugat. Umalis na tayo rito. Mateo, anong nangyari sa'yo? Nakita ko si Mateo na nakahiga sa papag. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapagsalita. Nakaangat ang likod niya. Namamanhid ang mga paa. At paulit-ulit na kumikibot ang mga kamay niya na parang hinihila ng kung ano. May mga sugat na sa braso at palad niya. Hindi malalaki, pero basa at namumula. Parang bagong bukas. Parang pinupunit sa ilalim ng balat. Lumuhod agad ako sa tabi niya. Hinawakan kong pulso niya. Mabilis, pero mahina. Mainit ang katawan niya. Hindi normal ang init. Kinuha ko ang langis at agad kong ipinahid sa mga sugat niya. Sa unang pahid, napahinto ang panginginig niya. Napahinga siya ng malalim.
Parang lulubayan na. Pero ilang segundo lang, bumalik ang kumbulsyon. Mas malakas, mas mabilis. Napamura ako sa sarili ko. Hindi na ito pangunang lunas. Inangat ko ang katawan ni Mateo. Iniharap sa akin at hinawakan ko ang ulo niya para hindi siya masaktan sa panginginig. Inutusan ko si Catalina na kumuha ng tubig at tela. Doon ko napagtanto na hindi lang siya basta sakit, kundi may kumakapit na sa anak ko. Hindi ko na kaya, Tay. Ang sakit na ng buong katawan ko. Para na akong bibigay. Kumapit ka lang, Mateo, ha? Hindi ka susukuan ng tatay mo. Pagagalingin ka niya. Kumapit ka lang. Tama na po. Ayain niyo na. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Ayoko na po mahirapan. Hindi. Hindi pwede. Hugo, parang awa mo na. Sagipin mo ang anak mo. Hindi ko na kaya makikita ng isa pang taong mahalaga sa akin na mawawala. Sa ngalan ng dugong bumubuhay at hiningang hindi sa'yo, bumitaw ka. Di ikaw ang kakain. Hindi ngayon. Hindi sa anak ko. Kung may utang ang laman niya, sa akin mo singilin. Pero ang batang to, binabawi ko. Hugo, humihinto ng panginginig niya. At wag na sanang bumalik. Dahil sa susunod na magpakita ka, handa na akong durugin ka. Noong gabing yon, naabutan kong tulala sa kawalan si Catalina. Tinawag kong pangalan niya, kaya bigla siya nagpahid ang mukha. Sabay nginitian ako nang makita niya ako. Nilapitan ko naman siya agad. Pag-upo ko sa tabi niya, pareho kami natahimik hanggang sa... Ngayon lang ulit ako natakot ng ganon. Para kasi akong binalik ng mga panahong sunod-sunod akong nawawala ng mahal sa buhay dahil sa parehong dahilan. Hindi ko na ulit kayang mawalan ulit, Hugo. Hindi kami mawawala sa iyo, Catalina. Sinabi ko naman yun sa iyo, di ba? Nung kinumbulsyon si Mateo, nanginig ako. Nablahan kong utak ko. Hindi ko alam kung kanino ako tatakbo o magsusumbong dahil walang kahit sinong nasa tabi ko. Takot na takot ako, Hugo. Tahan na, Catalina. Sa lalong madaling panahon, kailangan ko nang tapusin to. Aaminin kong ginapang din ako ng kaba nung makita ko yung sitwasyon ng anak ko. Kahit sino naman, di ba? Hugo, harapin mo na si Leo. Hindi ko alam kung anong pakay niya at kung anong rason para gawin niya yun sa mga tao rito sa baryo. Pero hindi na makatarungan eh. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng ilang araw o kahit isang linggo para tapusin ang mga kakailanganin ko. Kapag hinarap ko na siya at sinisigurado kong mapubura siya sa mundong to, Catalina. Sinimulan kong buuin ang ipampupuksa ko kay Leo sa likod ng bahay tuwing gabi. Sinusunod ko ang bawat hakbang na nakasulat sa libro ng tatay ko, Miss Amy. Hindi pwedeng magkamali dahil baka yun ang katapusan ng lahat. Habang ginagawa ko yon, palihim ko ring minamanmanan si Leo. Noong una, wala akong napansin. Ganun pa rin ang usual na biyahe niya. Pero habang tumatagal may nag-iba. Mas madalas na siyang mapagod. Mas madalas siyang umubo. May mga araw na hindi na siya lumalabas ng bahay. At isang beses, nakita ko nanginginig ang kamay niya habang kumakain. Parang hirap siyang lunukin ang sarili niyang pagkain. Unti-unting numipis ang katawan niya. Nawala ng sigla sa mga mata. Parang siya na rin ang inuubos ng kung anong kumakapit sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na handa na ako. Kumpleto ng mga gamit. Alam ko na ang gagawin. Pero bago ko pa siya harapin, kumalat ang balita. Patay na raw si Leo. Bigla, walang nakakita kung paano dahil natagpuan na lang siyang halos tunaw ng balat gaya ng mga biktima niya.
Doon ko napagtantong sa wakas, tapos na ang laban. Pero akala ko lang pala yun. Ilang araw matapos mamaalam ng kilalang sepulturerong si Leo, ay natahimik ang baryo. Kahit si Catalina, napasabing hindi na kagaya ng dati na sobrang bigat daw ng paligid. Kahit lumabas ka lang naman ng kubo mo para suminghot ng hangin. Noong mga panahon yon, akala namin magiging normal lang ang takbo ng araw namin. Si Mateo kahit paano bumalik ng dating sigla. Si Catalina naman walang sawa niya kaming inaasikaso. Na tipong napapaisip ako kung naranasan ko ba yon kahit kailan sa asawa ko? At ang sagot doon, hindi. Kaya laking pasasalamat ko na rin napunta kami dito ni Mateo. Dahil naranasan naming maalagaan ng gusto. Hanggang sa may kumatok bigla sa pintuan namin. Sino yan? Ako na lang po magbubukas ng pinto, Tay. O sige, ako na magliligpit itong pinagkainan natin para mahugasan na. Naku, wag na. Ako na dyan, Hugo. Catalina naman, ang dami mo nang nagagawa para sa amin ni Mateo. Kahit dito lang, pagbigyan mo na ako. Nay, anong ginagawa mo rito? Mateo, anak. Sa wakas nakita rin kita. Miss na kita, anak ko. Ha? Nasaan ang tatay mo, anak? Alam mo bang pabalik-balik ako sa dating bahay natin? Pero talagang hindi ko na kayo nakita. Buti na lang nakausap ko yung pamilya ni Don Vicente. At nalaman niyang dito kayo nagpunta ni Hugo. Nasaan siya? Valentina, anong ginagawa mo rito? Tumili siya nang makita ako at walang sabi-sabing tumakbo. Palapit sa akin para yakapin ako ng mahigpit. Hindi naman ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Kaya hindi ko makita kung anong naging reaksyon ni Catalina. Agad naman akong humiwalay sa pagkakayakap niya. Pero hinawakan niya rin ang mga pisngi ko. Hugo, namiss kita, asawa ko. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Kayong dalawa ni Mateo. Hindi ko na ulit kayo iiwan ng anak natin. Nagkamali ako noon. Ang laki na ng pinagbago mo Halatang sanay ka na sa marangyang buhay. Kaya bakit ka pa sumunod pa rito? Napagtanto kong hindi ko kayo kayang iwan ni Mateo. Hugo. Sana nung nakaraan mo pa yung ginawa. Kung kailan hindi pa huli ang lahat. Pasensya na Pero pwede bang iwanan mo na lang kami ni Mateo ulit? Maayos na ang buhay naming dalawa. Pero wala akong matutuluyan, Hugo. Umalis na rin kasi ako sa trabaho ko. Yung lalaking inakala ko magbibigay sa akin ng magandang buhay, binenta lang ako sa mayayamang kilala niya. Leche talaga. Tsaka desidido akong gawin ang lahat para makabawi sa inyo ni Mateo. Pangako yan. Kaya sana naman, pagbigyan mo na ako. Tanggapin niyo ako ulit. Hindi ko nakasalanan yun, Valentina. Pero yun ang ginusto mo, di ba? Pasinsahan tayo. Nakiusap din kami sa'yo noon. Nagmakaawa. Kaso anong ginawa mo sa amin ni Mateo? Tinaboy mo lang kami noon. Kaya ayoko. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Bakit? Dahil ba sa babaeng to, Hugo, ha? Sino ba to? Ito na yung pinalit mo sa akin? Eh, hindi naman siya kagandahan? Aray! Bitawan mo buko! Layuan mo siya, Valentina. Walang ginagawa sa'yo si Catalina. Anong wala? Kung inagaw niya kayo sa akin ni Mateo! Nay! Huwag niyo ganyan si Tita Catalina! Pati ba naman ikaw, Mateo? Nabilog ang utak ng babaeng to! Valentina! Sinabing tama na! Umalis ka na rito sa kubo ni Catalina habang may pasensya pa ako sa'yo. Ayos ka lang ba, Catalina? Oo, ayos lang. Hindi lang ako naging handa doon. Nay, umalis ka na. Matagal mo na kaming iniwanan, tama? Walang inagaw sa'yo at wala ring binilog si Tia Catalina dahil mabait siya sa amin ni tatay. Hindi kagaya mo. Inalagaan niya kami. Umalis na tayo rito, Hugo. Mateo,
Hindi pwedeng hindi kayo sumama sa akin dahil ako pa rin ang asawa mo, Hugo. At ako pa rin ang nanay mo, Mateo. Ikaw ang umalis, Valentina! Hindi ko na siya hinarap pa, Miss Amy. Narinig ko na lang ang maingay niyang takong na tumutunog sa bawat pagtapak niya sa lupa. Nang bigla ako makarinig ng pagbagsak. Napasigaw naman si Mateo na agad inasikaso ang nanay niya. Pagkatapos ay humarap ito sa akin na parang nagmamakaawa. Tay, nasprain ho yata ang paa ni nanay. Sige. Buhatin mo tapos ilagay mo sa upuan para magamot ko. Aalis muna ako para makapag-usap na rin kayo, Hugo. Wala namang kailangan pag-usapan dahil matagal na kaming tapos. Kahit na, gawin mo pa rin. Sige na. Hugo, Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak mo para guluhin pa kami. Kung kailang nananahimik na kami, Valentina. natapilok lang naman ako. Kawawa naman ako, Hugo. Hindi mo naman ako kailangan pagalitan eh. Aalis naman ako pagtapos nito. Tay, tingin ko dapat ipahinga muna ni nanay yung paa niya. Baka po pwedeng pakiusapan si Tia Catalina na dito muna siya. Kahit hanggang sa gumaling lang tong paa niya. Sige na. Pero, pag gumaling ka na, sana lubayan mo na kami. Gaya ng una mong ginawa. Hindi na ako sinagot ni Valentina. Sa halip, nginitian niya lang ako habang nilalagyan ko ng langis. Ang paa niya ngayon ay namamagana. Pagkatapos inilagyan ko rin yun ng dahon para mas mabilis siyang gumaling. Si Mateo na ang nag-asikaso sa kanya. Habang ako naman ay lumabas muna para magpahangin. Sa dami ng nangyari nitong mga nakaraang araw, doon ko lang napansing madalas na pala akong walang tulog at walang maayos na pahinga. Pero agad ding naputol yon nang may isang matandang lumapit sa akin. Isang anak niya sa mga ginamot ko noon. Nakalaunan ay hindi rin kinayang epekto sa kanya ng sakit. Ang ikinagulat ko ay ang matandang nasa harapan ko. Dahil gaya ng mga nauna, may sintomas na rin siya ng sakit na akala ko'y napuksa na. Hindi rin nagtagal ay nilapitan din ako ni Aling Beatriz. Ang sabi niya, paubos na ang langis na binigay ko sa kanya. Sobra na akong nababahala, iho. Bumalik na rin kasi yung naririnig kong parang mga gumunguya sa labas ng bahay. Natatakot na ako. Pero, paano nangyari to kung wala naman si Leo? Patay na siya. Kaya dapat hindi na rin patuloy pang kumakalat ang sakit na ito. Hugo, ang dami nagsusumbong sa akin sa palengke. Ang sabi nila, dinapuan na rin sila ng sakit. Pero ngayon, parang mas lumalala na. Ang lalaki na ng mga butas-butas sa balat nila. Paano ito, Hugo, iho? Mukhang hindi si Leo ang totoong nagpapakalat ng sakit na ito. Imposible. Sa kanya tumuturo ang lahat ng mga tungkol sa sakit na ito. Ang kaso, mukhang hindi siya, Hugo. Kaya kailangan ulit nating mag-isip kung paano na to. Sa lalong madaling panahon, kailangang mahanap natin ang pinagmulan nito. Malaki talaga ang pasasalamat kong nandiyan si Catalina sa tabi ko, Miss Amy. Napaghihinaan kasi ako bigla ng loob. Lalo na nung kinagabihan, muling inatake si Mateo ng sakit niya. Ang sabi niya, galing lang daw siyang simbahan para magpasalamat sana sa Diyos. Tapos pag uwi niya ng bahay, nakaramdam na siya ng panlalamig. At yun na. Nandun sa tabi ko ng si Catalina ng mga oras na yon. Nakita kong kahit nanginginig siyang alam kong dulot ng takot dahil sa pinagdaanan niya ay pilit niyang tinatatagan ang kanyang loob. Samantalang tulala naman si Valentina. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Nakita ko pa ngang parang nandiri siya ng itaas kong damit ni Mateo para tingnan ang mga sugat niya. Kinagabihan din noon, tumabi sa akin si Valentina. Hindi ako nakagalaw. Nagbigla niya akong yakapin at halik-halikan.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya at ginagawa pa niya ito kung malinaw naman na ayoko na sa kanya. Valentina, tigilan mo na sana ako. Bakit mo ako tinataboy, Hugo? Di ba ito yung gusto mo? Na maging malambing ako sa'yo? Pagod na ako, Valentina. Tsaka oo, gusto ko nga yan. Uhaw na uhaw ako sa atensyon mo. Hindi ka naman nagkamali. Oh, bakit ayaw mo magparomansa? Dahil noon pa yun, Valentina. Pero ngayon, ayoko na. Hindi na ikaw ang gusto kong gumagawa sa akin yan. Ayoko na rin ang atensyon mo sa akin. Kaya sana, nakikiusap ako sa'yo. Luyaan mo na ako. Babalik ka rin sa akin, Hugo. Sinusumpa ko yan. Anong nangyayari sa asawa mo, Hugo? Hindi ko na siya asawa mula nung talikuran niya kami ng anak niya. Catalina, magalit ka ba kapag sinabi ko sa'yo gusto kita? Teka, bakit parang biglaan naman yata, Hugo? Hindi to biglaan. Matagal na talaga kitang gusto, Catalina. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag napalampas ko pa ang pagkakataong to para aminin ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Simple lang naman yan eh. Oo o hindi lang. Gusto ko lang malaman kung meron pa akong pag-asa na mahalin mo rin. At kapag sinabi kong oo, Anong oo? na may pag-asa ka sa akin dahil matagal na kitang gusto. E di halagan kita. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataong mahalikan siya, Miss Amy. Sa bawat haplos ko sa balat ni Catalina, habang papasok kami sa kwarto niya, ay itinuring ko siyang parang isang babasaging kristal na natatakot akong hawakan na mahigpit. Malas ako, Hugo. Pero ipinagdarasal ko sa Diyos na sana wag naman pati ikaw kunin niya sa akin. Hindi mangyayari yun, Catalina. Malabong mawawala ako sa'yo. Sana nga. Hindi kita iiwan. At sana ikaw din. Dahil lahat hahamakin ko, makasama lang kita hanggang dulo. Mahal kita, Hugo. Mahal din kita, Catalina. Masyadong naging mainit ang gabing pinagsaluhan namin, Miss Amy. Sa kabila noon, ipinapangako ko hindi lang kay Catalina, kundi para na rin sa sarili ko. Nahahayaan ko ang sarili kong maging masaya kasama siya. Kinabukasan, para kami mga batang palihim na nagtitinginan tapos kikiligin sa isa't isa. Nang tinan ko si Valentina, masama ang titig niya kay Catalina. Nahagip niya naman akong nakatingin sa kanya kaya ngumiti siya. Pinabayaan ko na lang. Mula ng gabing noon, kada lalabas ako para mangalap ng impormasyon sa mga bagong nadapuan ng sakit, ay hindi agad ako makapaghintay na makauwi kay Catalina, Miss Amy. Sabi ko nga, sana siya na lang ang una ko nakilala. Hindi ko na rin halos napapansin si Valentina dahil masyado akong focus kay Catalina. Oo, mali ang relasyon namin dahil meron akong asawa. Pero masisisi ba nila ako kung kay Catalina ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal? Isang araw, napag-isipan kong kausapin na si Valentina para sabihin sa kanyang wala nang tsansang magkabalikan pa kami dahil may mahal na akong iba. Akala ko hindi mo na ako kakausapin eh. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mahal ko si Catalina at gusto kong malaman mo yon para maging malinaw na. Hindi ko na gustong magkabalikan pa tayo. Ano? Pero Sana suportahan mo ang naging desisyon ko. Gaya ng ginawa ko sa'yo nung iniwan mo ko, Valentina. Akala ko noon may kulang sa akin na baka kailangan ko pang maging sobrang yaman na lalaki para maranasan na mahalin. Pero pinatunayan sa akin ni Catalina na hindi ko kailangan maging ganun. Kaya sana kapag gumaling ka na, umalis ka na rito. imposibleng hindi niya alam na pinamanahan ka ni Don Vicente, Hugo.
Ano? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Dahil sa kamag-anak niya. Gusto nilang bawiin sa iyo ang mana. Yung ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Nalaman mo ang tungkol doon? Kung sa bagay, bakit ko nga ba naisip na kaya ka bumalik eh? Dahil talagang nagsisisi ka. At gusto mo lang mabuo ang pamilya natin. Gusto ko. Gusto kong mabuo pa rin ang pamilya natin, Hugo. Huwag kang mag-alala. Pag natapos na ang lahat na mailipat sa pangalan ko, lahat ng ari-arian ni Don Vicente, hahatian kita. Kaya't sana, maging sapat na yun para tigilan mo ng magpanggap na nandito ka para sa pamilya natin. Pagkatapos noon ay tinalikuran ko na siya at lumabas na para muling mangalap ng impormasyon, Miss Amy. Nung araw din na yon, lumapit sa akin ang dati kong tinulungan sa simbahan, si Mang Silvestre. Palagi pa rin siyang kinukutya ng mga tao, Miss Amy, kaya naawa ako. Naisip ko, tutulungan ko siyang gumaling mula sa sakit niya. Isa siya sa mga nabigyan ko ng langis noon, pero panandali ang lunas pa lang naman yon. Kaya kinausap ko si Mang Silvestre at sinabi sa kanyang gagawin ko ang lahat para lang gumaling siya. Nalaking pasasalamat naman niya. Sa kabilang banda, naalala ko minsang kwento sa akin na Catalina na nangyari nung araw na yon. Kinausap daw kasi siya ni Valentina habang wala ako sa kubo. May mga babae talagang hindi marunong ng salitang respeto, no? Yung harap-harapan nang alam na may asawang lalaki, pero kung makakerengkeng parang walang pakialam. Kala mo kung sinong mainhin, yun pala nasa loob lang ang kulo. Kung nasa loob ang kulo ko, ano namang tawag sa'yo, Valentina? Pokpok? Langya ka! Maninira ng pamilya! Ang kapal ng mukha mo para lang din si Hugo! May asawa na siya! Hindi ka napilay? Hindi ka rin nag-iisip, no? Akala ko pa naman magaling ka pumake-up. Diskarte ko lang yun. Para hindi ako paalisin ni Hugo sa bahay na to. Nga pala, salamat sa serbisyo mo sa akin, ha? Hindi ka na talaga nadala. Kahit sa pinakamaliit na bagay, nagagawa mo pa rin gaguhin si Hugo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Hindi niya kailangan ng isang katulad mo. Aminin mo na, Catalina. Katulad din kita. Alam mong pinamanahan si Hugo ng kayamanan ni Don Vicente. Kaya alam ko rin kung anong habol mo sa kanya. Huwag mo ako igaya sa'yo, Valentina. Kailanman, hindi tayo magiging magkatulad. Ang kapal ng mukha mo! Sabi ni Catalina, doon na nagsimula ang rumble nilang dalawa. Sinunggapan ng suntok ni Valentina sa mukha si Catalina na siya namang ginantihan ni Catalina dahilan para matumba silang dalawa sa lupa. Pinatungan ni Catalina si Valentina at pinaulanan ng sampal. Hindi rin naman nagpatalo ang isa. Kilalmot niya rin si Catalina sa mukha. Gigil na gigil sila sa isa't isa ng mga oras na yon. At doon ko rin sila naabutan sa pwestong yon, Miss Amy. Agad ko silang inawat na dalawa. Pagtingin ko sa mukha ni Catalina, ang daming kalmot sa mukha. Ganon din si Valentina. Sobrang pula ng pisngi niya. Ano, Hugo? Siya pa rin bang kakampihan mo? Tingnan mo nga itong ginawa sa akin ng kamit mo! Parehas naman. Nakakalakad ka na? Aray! Ayaw pa ako! Ang sakit! Inunahan kasi ako niyang kabit mo, Hugo eh. Nananahimik lang naman ako sa gilid. Anong totoo, Catalina? Kung ano na lang ang sinabi niya, Hugo, yun na yun. Hugo naman, ako naman ang paniwalaan mo. Ako ang asawa mo, hindi siya. Tama na, Valentina. Masyado na nga naging mabait sa'yo si Catalina. Tapos ito pa ang isusukli mo sa kanya? Gusto ko lang namang mabuo ulit ang pamilya natin. Na bumalik ka sa akin, kayo ni Mateo. Hindi na pwede, Valentina. Hindi na kita mahal. Umiyak nung araw na yon sa harapan namin si Valentina, Miss Amy. Pero wala naman ako magagawa eh. Tapos na kami.
Hindi ko na kayang ibalik ang pagmamahal na ibinuhos ko sa kanya noon. Tao lang naman ako, napapagod din. Gusto ko lang namang maranasang mahalin din. At ngayong meron nang kaya magparamdam sa akin ang hinahanap ko, biglang imposible na naman dahil sa nangyaring ito. Mula noon, dumistansya na sa amin si Valentina. Kapag nagkakasalubong sila ni Catalina, binabangga niya lang to sa balikat tapos tinatarayan. Habang ako naman, tinitingnan niya na para bang gusto niya pa rin kaawaan ko siya. Naging abala na rin ako noon sa panggagamot. Naging malungkot na rin ulit ang buong baryo dahil sunod-sunod na naman ang namamatay. Pero ang ipinagtataka ko, Nangihina ka na naman po ba, Mang Silvestre? Oo, iho. Pero sa tulong ng langis mo, umaayos naman ang pakiramdam ko. Para po kasing hindi naghihilom itong mga sugat ninyo. Tsaka parang pareho rin naman ang sigla ninyo. Siguro ganun talaga, iho. Dahil sanay na rin sa mga sakit ang katawan ko. Kaya akala mo parang pareho pa rin. Pero ang totoo niyan, parang hinahalukay ang pagkatao ko. Ganun po ba? O sige, Mang Silvestre. Sa ngayon, tututukan muna natin kung ano pang pwedeng mangyari sa katawan mo. hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Pero binantayan ko maghapon si Mang Silvestre sa harap ng simbahan, Miss Ami. Nang sumapit ang takip-silim, bigla siyang tumayo na parang wala lang at naglakad palayo sa simbahan. Doon ko na sinundan si Mang Silvestre hanggang makarating kami sa gilid ng kagubatan. Hindi siya lumingon, kaya alam kong hindi niya ako napapansin na sumusunod ako sa kanya. Diretso lang ang lakad niya. Parang kabisado niya ng bawat puno at bawat liko sa lugar. Nang tumigil siya sa isang kubo, pumasok siya doon at nakarinig ako ng kakaibang tunog. Dahan-dahan akong pumunta sa gilid ng kubo niya kung saan nakabukas ang bintana niya. Doon ko nakita ang hindi ko na kayang ipagkaila, Miss Ami. Nagkalat sa lupa ang mga damit ng pamilyar na tao na nakikita ko noon lang. Yung damit na parang tulad kay Rizal, may bahid ito ng dugo. May mga punit na hindi gawa ng hayop. May mga bahagi ng balat niya na parang natutunaw na. May mga basang sugat na butas-butas, lalo na sa likod at tagiliran. Parang numinipis na ang laman, parang madaling mapunit. Sa bawat galaw niya, may kumakalas na balat. Hindi na yung sakit na nakikita ko sa mga tao. Siya na mismo ang may hadhad sa katawan. Doon ko na naintindihan ang lahat. Si Silvestre ang pinagmumula ng sakit. Siya ang dahilan ng mga namamatay. Siya ang kumakain sa kanila. Kumuyom ang kamao ko. Sa mga oras na yon, alam kong kailangan ko na siyang tapusin. Pero ang hindi ko inaasahan, Nagkita ba kayo ulit, Silvestre? Anong ginagawa mo rito, Valentina? Oh, at natatawa na lang ako sa kagustuhan niyang sagipin ako. Hindi niya alam, siya ang may kailangan nun. Patayin mo na lang kasi silang lahat para makuha ko ng mana tapos magkalat na yung lahi mo. Hindi mo kailangang magmadali, Valentina. Lahat ay may tamang oras. Lalo na't sigurado kung sa mga oras na ito ay may ideya na si Hugo kung sino talaga ako. Basta dalian mo na. Hindi na ako makapaghintay na maging mayaman. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko siya susundan dito eh. Darating din tayo sa gusto mong mangyari. Sa ngayon, bumalik ka na sa kubo at baka magtaka sila. At sana'y, gaya ng paghiling mong makuha na ang yaman, ay kunin mo na rin ang gamot na ginagawa niya. Oo na, sige na. Mauuna na ako. pag-uwi ko sa kubo, sinalubong ako ni Valentina. Malayo sa unang pakikitungo niya habang kinukuha pa niya ang loob ko. Ngayon, ay lumalabas na naman ang tunay niyang kulay. Saan ka galing, Hugo? Tsaka, tanong ko lang kung mayroon ka pa nung langis na ginawa mo para sa mga may sakit na taga-baryo.
Bakit? Balak mong nakawin yon para ibigay kay Silvestre? Anong ibig mong sabihin? Alam ko ng totoo, Valentina. Hindi mo na maitatago sa akin yan. Sinundan ko si Silvestre hanggang sa gubat. Tapos nagulat ako na nandun ka. Yung pala, nakipagkasundo ka sa kanya. Nag-iisip ka ba? Akala ko ba may pakialam ka sa anak mo? Alam mo ang nangyari kay Mateo dahil sa halimaw na yun. So alam mo na pala. Akala ko pa naman tanga-tangahan ka na naman. In fairness, ang tagal mong nalaman ng totoo. Halata talagang kulang ka sa karanasan bilang albularyo. Tuyop ka? Pinalampas lang kita nung una dahil kay Hugo. Tapos malalaman kong kakampi ka pala ng halimaw na yon? Ang lakas ng loob mong nagpunta rito at nukoyin kaming lahat. Pati sarili mong anak, ipinagkanulo mo! Huwag kang nangingialam dito, babae ka! Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Dahil sa halimaw na yon, lahat ng tao rito, kahit ang pamilya ko, kinuha niya! Ang kakapal ninyo, mga hayop! Hugo! Sinasaktan niya ako! Tulungan niyo ako, Hugo! Awat na, Catalina. Huwag mong sayangin ang pagod mo sa mga tulad niya. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Kung akala niyo madali niyo matatalo si Silvestre, nagkakamali kayo. Dahil hindi siya basta-basta. At sisiguraduhin niya mauubos kayong lahat. Aray! Sumusobra ka na talaga, ha? Tuwang-tuwa ka pa talaga, ha? Mahiya ka nga. Lumayas ka rito! Lumayas ka! Naaawa pa ako sa iyo. Hindi mo naman pala deserve ang awa ko. Huwag mo nga akong itulak! Bahay ko to! Kaya gagawin ko kung anong gusto ko! Laya! Ayoko na makita ang pagmumukha mo! Frustrated na frustrated si Catalina nung mga oras na yon. Pagkatapos ay niyakap niya ako, tsaka siya umiyak sa balikat ko. Awang-awa naman ako sa kanya, Miss Ami. Dahil nga may ideya ako sa pinagdaanan niya, ay alam ko kung gaano siya nasaktan, na tinulungan pa niya ang taong nakipagkasundo pa sa dahilan kung bakit siya nawala ng mahal sa buhay. At ako ganun din. Naaawa ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak namin. Kahit naman hindi ko na siya mahal, inisip kong kaya niyang magbago, pero hindi pala. Ganun pa rin siya hanggang dulo. Kailangan na nating kumilos, Catalina. Kailangan nating makausap si na Aling Beatriz at magpatulong sa mga taga-baryo para magsagawa ng isang ritual. Kailangan magtulong-tulong tayo para tuluyan na natin mapuksa ang kasamaan ni Silvestre. Anong kailangan kong gawin? Naisip ko na. Baka kaya hindi mapasok-pasok ng bahay na to ni Silvestre. At gusto niyang ipakuha kay Valentina ang langis. Ay dahil protektado tong kubo. Kung ganon, baka pwede kang gumawa rin ng mga pangprotekta sa mga bahay-bahay dito. Para naman hindi rin sila madali ni Silvestre. Yun din ang nasa isip ko, Catalina. Sinisimulan ko na ring aralin ang mga kailangan sa ritual. Tay, nasaan si nanay? Oh, bakit bumangon ka na sa higaan mo, Mateo? Hindi ka pa ayos, ha? Si nanay, tay. Nasaan siya? Umalis na siya, anak. Nalaman ko kasing tiraray doon niya tayo. Kakampi niya ang halimaw na gumagawa nito sa inyo. Pero wag kang mag-alala, Mateo. Nakagawa na ng paraan ng tatay mo. Mawawala na rin si Silvestre. Hindi na siya umimik at tahimik na lang na bumalik sa kwarto. Nagkatinginan kami ni Catalina. At alam kong parehas kami ng nararamdaman noong mga panahon yon. Pareho kami nasasaktan para kay Mateo. Kaya naman nagplano na ako. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan, kinausap namin sina Aling Beatriz pati na rin ang iba pang mga taga-baryo tungkol sa plano namin. Ang sabi sa libro ni tatay, ang mga katulad kay Silvestre na mga nilalang ay mas lumalakas tuwing papalapit na ang kabilugan ng buwan. Mas uhaw silang makakain ng laman para mapanatili nilang lakas na nararamdaman nila. Nag-iiba rin sila ng anyo kung saan kaya nilang maging tao at wala silang mga pinipili basta kahit sino. Sinimulan ko ng bilugan ng semento ng plaza
Tsaka ko nilagyan ito ng asin at mga dahon na nabasa ko sa libro ni tatay na pwedeng gamitin para pang patunaw. Isinama ko na rin ang langis na dapat sana'y gagamitin ko kay Leo nung akala kong siya ang may gawa nitong lahat. Si Catalina ay kasama ni Aling Beatriz na nagdarasal habang ang mga sakrista na nakausap namin sa simbahan ng baryo ang nagpapatunog ng kampana. Yun ang gabing masasabi kong may napakabigat na enerhiya sa buong pananatili ko sa baryo. Pagkatapos ay doon ako nagsimulang magdasal. Isa-isa kong binanggit ang mga pangalan ng taong pinatay ni Silvestre dahil sa sakit na idinulot niya. Tsaka ko siya isinumon para magpakita. Hindi rin nagtagal ay lumitaw siya. Hindi sa anyo niya kung paano namin siya nakikita sa simbahan, kundi sa halimaw na itsura niya. Nakayoko ang katawan niya. Parang lagi may masakit sa likod, habang ang balat niya ay manipis at basa. Parang laging nilulutong sugat. May mga parte ng katawan na butas-butas na, lalo na sa tagiliran at likod na parang kinain ng uod. Sa loob ng mga butas, makikita mong gumagalaw ang mga insekto. May mga lamok na kusang lumalabas sa katawan niya, parang doon mismo nanggagaling. Mabaho siya, hindi amoy patay, kundi amoy nabubulok kahit buhay pa. Hindi rin pantay ang mga mata niya, yung isa malinaw, habang ang isa ay parang lulubog na sa laman. Kapag gumagalaw siya, may kumakalas, balat, langib o basa na himaymay ng laman. Hindi siya mukhang makapangyarihan. Mukha siyang sakit na naglalakad. At doon mo mapagtatantong hindi siya basta aswang lang, kundi siya ang mismong pinagmula ng hadhad. Bakit ba napaka-pakialamero mo, Hugo? Dahil ayaw mong tigilan ng mga tao rito, Silvestre. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi mo kami nilulubayan. Kung kayo'y nangangailangan ng mga karne para mabuhay, ako'y ganun din. Kailangan ko ng mga laman, Hugo. Hindi pagkain ng tao. Hindi rin sila dapat na mabulok ng buhay. Lahat sila'y mamamatay rin, Hugo. Inunahan ko lang. Hindi. Ngayon, babalik sa yung lahat ng kinuha mo. Subukan mo. Nang sumugod si Silvestre, biglang binigkas ni Hugo ang orasyon. Mas lalong lumakas ang dasal ng mga taga-baryo na kahit takot na takot ay hindi pa rin sila nagsiatrasan. Pinaghalo ni Hugo ang asin at abo ng sinunog na kulambo. Saka ipinahid sa palad ang lupang kinuha mula sa 3 libingan. Lahat namatay sa parehong sakit. Sa gitna, may patak ng dugo ni Silvestre. Sa isang iglap huminto siya. Parang may kumurot sa loob ng katawan niya. Unti-unting lumitaw ang maliliit na butas sa balat. Hindi hiwa, hindi sugat. Parang bumibigay mismong laman. May gumapang palabas. Una, mga uod. Sunod, mga lamok. Lumalabas sila mula sa katawan niya, basa at pabaho. Unti-unting nangingitim ang laman niya habang buhay pa siya. Sinubukan niya magbago ng anyo, pero wala. Sinubukan niyang tumakas, pero bumigay ang mga tuhod. Tao siyang natutunaw sa lupa. Humandusay siya, nanginginig, hindi na makabangon. Parang kinakain ng sarili niyang katawan. Bago siya tuluyang mamatay, naramdaman niya ang panghihina, bigat ng katawan, at ang gumagapang sa loob niya. Eksakto sa dinanas ng mga biktima niya. Namatay siya sa lupa, mag-isa, walang awa. Natunaw siya. Wala na siya. Malaya na tayo. Malaya na ang baryo. Hindi na siya babalik pa. Salamat, Hugo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Tay! Tay! Maayos na ako! Mateo, anak. Bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko, Tay. Nakaramdam na rin ako ng lakas na gumalaw. Maraming salamat po. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malalampasan natin to, anak. Masaya akong tapos na. Maayos ka na, anak. Hindi ko alam kung paano ka namin pasasalamatan ng mga taga-baryo, Hugo. Pero maraming salamat. Kasi dahil sa iyo, yung akala namin hindi na kami makakalaya sa sakit na ito ay nangyari. Wala pong anuman, Aling Beatriz. Masaya po akong natulungan ko kayo.
Nagsaya ang mga taga-baryo nung araw na yon. Nag-alay na rin kami ng dasal para sa mga yumao. At sa kabila ng sakit na naramdaman dahil kung kailan tapos na, saka pa maraming nawala, ay ipinagpasalamat pa rin namin. Ilang araw rin mula ng gabing yon, bumalik ako sa dating baryo at nalaman kong nakapangalan na sa akin ang mga ari-arian ni Don Vicente. At meron ding malaking halagang pera na iniwanan sa akin para makapagsimula ng negosyo. Bumalik ako nun sa baryo ni Catalina at sabay naming pinamahagian sila ng binana ko para makapagsimula rin sila ng bagong buhay. Saka ako bumalik sa mansyon, ngayon kasama na si Catalina. Ayos lang ba sa'yo kung dito ka manirahan sa mansyon kasama namin ni Mateo? Oo naman. Yun ay kung ayos lang din sa inyo ni Mateo. Gustong gusto ko po, Tia Catalina. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin at sa lahat ng tulong mo sa amin ni Tatay. Napamahal na kayo sa akin ng tatay mo, Mateo. Isa pa, sobrang swerte ko ring dumating kayo sa buhay ko. Pero paano si Valentina? Kung babalik man siya, tutuparin ko pa rin ang sinabi kong bibigyan ko siya ng hati. Pero hindi ko naman siya tatanggapin dito sa pamilya natin. Binigyan ko na ho siya ng pagkakataon. Pero siya rin naman ang sumira ng tiwala namin. Wala na po kaming magagawa doon. Nakakalungkot naman. Pero sige, kung yan ang gusto nyo, magsisimula tayong tatlo na tayo lang. Maraming salamat, Catalina. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Hugo. At maraming salamat dahil tinupad mo ang pangako mong hindi niyo ako iiwanan. Simula noon namuhay ako na mapayapa kasama sina Catalina at Mateo. Hindi na talaga ulit nagparamdam sa amin si Valentina. Habang ang ibang mga taga-baryo naman, binibisita nila kami para mga musta at para na rin ibalita na mula nung pinamagian ko sila ng mga ari-arian at perang gagamitin sa mga negosyo nila, ay gumaan ang buhay nila. Kung iisipin parang naging malaking aral sa akin si Valentina at si Don Vicente. Naisip ko may mga taong dumarating sa buhay natin, mabuti man o masama, para turuan tayo ng leksyon. Para maunawaan natin kung sino ang para sa atin at para sa susunod na pagkakataon, masanda tayong gumawa ng tama para sa mga taong para talaga sa atin. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay ko, Miss Ami. Naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, Hugo. Nakaka-amaze talaga ang buhay, no? Minsan, mapapasabi kang napaka-unfair dahil may mga bagay o mga tao kang gustong-gusto pero hindi mo makuha sa hindi mo malamang dahilan. Pero ang totoo pala, yun ay dahil may mga bagay at mga taong ibibigay sa'yo dahil sila ang mas tama para sa'yo, tamang oras na yon para makilala mo sila. Kaya huwag ka matakot kapag may nawawala sa iyong oportunidad o tao. Isipin mo na lang, may inihahanda pa ang Diyos para sa iyo na mas better na bagay. At yun ang i-look forward mo. Ito po muli si Miss Ami ng Miss Ami Aswang Love Stories. At ito ang kwento natin ngayong araw. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel para sa iba pang kwento. Maraming salamat sa pakikinig.